And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Bamban Mayor Alice Guo hinihinalang konektado mga kapatid sa Chinese Communist Party mula sa bansang China. Wow naman! Naku po mga kababayan, delikado po yan mga kapatid dahil baka isang araw mga kababayan magising na lang tayo na ang ating bansa pala ay hawak-hawak na po sa liig nitong mga komunistang grupo mula sa bansang China. And ito lang guys, no, kung dito pa nga lang no sa loob ng ating bansa mga kapatid, hirap na pong sugpuin ng ating gobyerno itong mga NPA na kilalang komunista. How much more pa kaya mga kababayan kung ang kakaharapin na po ng ating gobyerno ay mga komunistang grupo na mula po sa bansang China. Baka yan na po mga kapatid ang ikakalubog ng ating bansa at malaking bantayan mga kababayan. No, yung mga komunistang grupo na yan mula sa China, malaking banta po yan sa seguridad ng ating bansa mga kapatid. Kung totoo man or kung sakali mang mapatunayan no, na nag-i-exist sila dito sa loob ng ating bansa. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin ang balitang ito mga kababayan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang lahat ng kumakalat na impormasyon sa social media ugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Alam niyo mga kapatid, naniniwala talaga ako na itong si Mayor Alice Guo ay hindi po talaga totoong Pilipino at siya po ay isang espiya mula sa bansang China. Ang hindi lang klaro dito sa akin mga kababayan kung siya po ba talaga ay isang member ng Chinese Communist Party ng China. Kung sakali mang mapatunayan mga kababayan na itong si Mayor Alice Guo ay isang member talaga ng Chinese Communist Party ng China, abay dapat lang mga kapatid suyurin lahat ng connection nito dito sa loob ng ating bansa at baka magising na lang tayo mga kababayan no, na malaki na pala ang community nitong mga komunistang grupo ng China dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Kabilang ang impormasyon na umano'y membro ito ng Chinese Communist Party. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang Criminal Investigation and Detection Group ang inatasan niya para mag-imbestiga ukol dito. Nauna nang sinabi ni Senator Risa Ontiveros na posibleng Chinese spy si Guo, subalit mariin itong itinatanggi ng alkalde. Ako mga kababayan, kumbinsido ako No, sa personal ko lang na opinion mga kapatid, naniniwala akong espiya siya ng bansang China. No? At naniniwala akong matagal na siya talaga dito mga kababayan sa loob ng ating bansa. And gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no, ang China kasi pag gumalaw yan sila mga kababayan, meron yan silang tinatawag na long-term plan. No, hindi yung tipong pag espiya ka, ipapadala ka at magpapakilala ka na kaagad ngayon or gagawin mo na kaagad yung mga task mo bilang espiya ka ng China dito sa loob ng Pilipinas. Hindi po ganoon yun mga kapatid, no? According nga doon sa ipinakita ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan, no, sa kanyang hearing no, nung last hearing dito patungkol dito kay Mayor Alice Guo, meron po siyang clip doon mga kapatid na pinakita na itong China nagpadala ng espiya sa loob ng isang bansa mga babayan tulad ng Australia, no, around mga 20, kung di ako nagkakamali mga kapatid, around mga 2003 pa yata, no, pinadala yung espiya nila, then na-discover lang late na, no, may dumaan na po ng mga mahigit 10 taon na ang nakalipas mga kapatid, tsaka pa nila na bisto na meron palang espiya ang China sa loob ng mga bansa na nabanggit doon sa clip ni Mayor Alice Guo. Ang natatandaan ko lang kasi doon mga kababayan is Australia lang, no, na pinadalhan din ng China ng kanilang espiya. Same goes din dito mga kababayan kay Mayor Alice Guo. Ako naniniwala ako mga kapatid, no, na itong si Mayor Alice Guo matagal na po yan dito sa loob ng ating bansa. And baka nga yan mamaya mga kababayan, itong si Mayor Alice Guo meron talagang long-term plan ito, no, na sinusunod mula sa bansang China. Baka mamaya niyan, bata pa siya pinadala dito mga kapatid, then habang lumalaki siya, pinag-aralan niya yung kultura ng Pilipinas, no, hanggang sa dumating na siya sa punto na tumakbo na siya bilang mayor. And baka nga mga kababayan,
parte yan ng plano ng China para mapasok nila, makontrol nila ang galaw ng mga Chinese dito sa loob ng bansang dito sa loob ng ating bansa, mga kapatid. No, ganon ko po nakikita tong mga bagay na ito, mga kababayan eh. Na naniniwala ako na si Mayor Alice Guo, no, matagal na talaga siyang nandito sa Pilipinas. No, naniniwala ako diyan dahil kung long-term plan talaga yan, no, yan po talaga ay may long-term plan mula na mission dito sa Pilipinas galing sa bansang China. Malaki ang possibility, mga kapatid, na itong si Mayor Alice Guo talaga nag-exist na yan dito sa Pilipinas, no, mga 10 years ago pa. No? Then siguro, siyempre, sinabihan siguro siya ng China na, pagdating mo doon, ganito gawin mo, no? May mag-a-assist sa'yo, no? Tapos mag-put up ka ng mga ganitong business, no? Then pagdating mo ng edad na 17 or 19, magparehistro ka doon, magpa-late registration ka lang, no? Kasi meron naman na tayong mga Chinese mafia doon na magfa-facilitate sa mga credentials mapag sakaling dumating ka sa ganitong edad tapos tumakbo kang mayor. No, nang sa ganon, meron na tayong tao sa loob ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Parang ganon 'yan, mga kababayan. No, sa nakikita ko diyan, parang ganon 'yung ginagawa nitong ni Mayor Alice Guo, mga kapatid, no. Well, itong sinasabi ko dito, personal opinion ko lang 'yan, no. Personal assessment ko lang 'yan. Dito nga sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, mga kapatid. Dahil hindi natin alam, mga kababayan, no, kung ano talaga ang totoo dito sa sa kanyang pagkatao, mga kapatid. No? Kasi every time na ini-interview siya, no, para siyang robot talaga, mga kapatid. Paulit-ulit lang yung kanyang sagot, no, na kumbaga parang takot na takot siyang magkamali ng sagot, mga kababayan, no? And yun na nga, nakakalungkot lang na ang nagtuturo sa kanya para magsinungaling, mga kababayan, is isang abogadong Pilipino. 'Di ba? Para bang nakakainsulto na ginagago talaga tayo ng harap-harapan nitong mga taga-China, no? Yung kasi yung the way ko na inaaral, no, itong pagkatao ni Mayor Alice Guo, baka ito nga ay may tinatawag tong long-term plan dito sa loob ng bansang Pilipinas, no? And yes, naniniwala ako sa kanyang existence dito sa Pilipinas, mga kababayan, na baka simula bata pa to, nandito na, no? Dahil hindi natin alam kung paano yung taktika na ginagawa ng China, 'di ba? Para bang pinunla lang siya dito ng China, mga kapatid, no? At nung siya po ay unti-unti nang lumalaki, no? Unti-unti na po siyang lumalaki, kasali na rin yan doon sa kanilang mga plano na unti-unti din niyang pag-aralan yung kultura ng Pilipinas para nang sa ganon, the moment na magpa-rehistro ka bilang isang Pilipino, no, parang natural born ka dito sa loob ng Pilipinas. Parang ganon no? Pero deep inside, mga kababayan, isa po talaga siyang espiya mula sa China, no? Parang ganon yun yung mga orders na pagdating mo sa ganitong edad, mag-start ka ng business, at pag nag-start ka na ng business, sige, magpakita ka ng magandang loob dyan sa mga Pilipino, then later on, no, pag nakabuelo ka na, tumakbo ka bilang isang politician. At yun na nga po yung tumakbo siya bilang isang mayor. 'Di ba? At nung tumakbo siya bilang isang mayor, mga kapatid, yun na, no? Nagkaroon na ng business diyan sa loob ng Bamban. Biglang nagsulputan yung mga malalaking gusali diyan, 'di ba? Na kung saan doon daw tinayo sa loob ng kanyang property, yung lupa sa kanya daw yun At nung dumating na sila sa puntong yon, no, na okay na, nakaupo ka ng mayor, sige, magtayo ka na ng negosyo diyan, no? Papasukin mo na tong mga kababayan natin para katulong mo sa pag-put up ng negosyo diyan, which is yung Pogo, 'di ba? Parang ganoon yun, mga kapatid, ang nangyari dito, no? Ganun ko na iintindihan tong mga bagay na ito. Kaya noong isinalang siya sa hearing, lahat ng mga dokumento niya questionable. Dahil yung mga dokumento na yung, mga kapatid, may possibility na gawa-gawa nga lang yun, no? At hindi niya nakabisado lahat yun. 'Di ba? Malay mo, head pala ng
Chinese mafia yung kanyang tatay. Di ba? Malaki ang posibilidad ng mga kapatid na ganun ang nangyayari diyan sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Di ba? Sabihin na lang natin, siguro mga 5 years old pa siya dinala dito. No? Meron namang nagga-guide sa kanya eh. No? Itong sinasabi niyang tatay niya, mga magulang niya, yan yung nagga-guide sa kanya. Oh, di ba? Parang ganun yun eh. O ngayon, nasa tamang edad na siya, di ba? O ngayon, nagsilabasan din. Kasabay ng kanyang mga kababayan, no? Kasabay ng kanyang pagiging hinug na bilang espiya ng China, no? Bigla ding lumabas itong mga issue na to na binabato sa kanya ngayon. Dahil nabisto. No? Nabisto yung kanyang pagkatao. O, sinalang sa Senado, pagsalang sa Senado, wala siyang maibigay na konkretong impormasyon patungkol sa kanyang pagkatao dahil lahat yon drenowing lang yon, according to plan yon. 'Di ba? Nasa plano lang lahat, no? Hindi yun natural talaga, no? Hindi yun yung kumbaga, yun yung naging buhay, hindi ganoon eh, no? Kumbaga tinuro lang sa kanya na pag tinanong ka ng ganito yung isagot mo, ganito ganyan, no? Drenowing lang sa kanya, no, na pag isinalang ka na sa hearing, no, ito yung buhay mo, ito ka, no? Ito yung kung paano ka nag-exist diyan sa Pilipinas, no? Parang ganoon eh. 'Di ba? Siya naman siguro hindi siya ganun matalino. No, hindi siya ganun kagaling mag-memorize. Hindi niya na-memorize lahat yun. Di ba? At maging yung mga dokumento din, palpak. Walang sapat na kumbaga, hindi nagsisink in yung mga dokumento. Iba yung sinasabi niya, iba yung nakasulat sa dokumento. Pero ganun pa man mga kababayan, no? Nabibisto ng ating mga senador yung kanyang peking pagkatao. Kasi ako mga kapatid, convinced ako na hindi po talaga ito Pilipino. Itong si Mayor Alice Guo. Kung kaya't ganon-ganon yung mga sagot niya sa nasabing hearing. Isa po siyang peking Pilipino mga kababayan. No, at naniniwala akong espiya po siya ng bansang China. At ganon ang tinatawag na long-term plan mga kababayan. No. Ganon po yung long-term plan na naiintindihan ko na ginagawa ng bansang China, no, dito sa dito kay Mayor Alice Guo. At ang mas worst pa dito mga kapatid, baka nga, no, member ito ng Chinese Communist Party. And baka nga mga kababayan, no, meron na silang community dito sa loob ng ating bansa. Delikado 'yon. 'Di ba? Hindi natin alam. Hindi lang pala si Mayor Alice Guo yung mayor na Chinese, no, dito sa loob ng ating bansa. No, or baka siya pa lang yung isa, yung pinakauna, no? Siguro tinetesting, no? Sige nga, subukan mo nga tumakbo. Pag walang naging problema, itong si ganito patakbuhin din natin. Parang gano'n yun eh. Kanya nga lang mga kababayan, sumabog eh, sumablay eh. 'Di ba? Hindi ganun kapulido yung kanilang yung structure nila hindi ganun kapulido eh. Nabutasan. Nabisto na meron na yung Bamban pala, napakaliit na bayan ng Tarlac, ginagawa na palang pugad ng mga puganting incheck. No? Meron ng mga nangyayari diyang mga na tawag nito, mga human trafficking. No? Kasi nga doon sa kanilang Pogo Hub mga kapatid diyan sa Bamban, merong iba't ibang mga nationalities, no, na rescue yung ating mga yung ating tawag nito, mga kapulisan, no. Meron silang diyan. At ang yung whistleblower niyan mga kababayan hindi Pinoy, no. Iba yung nationality noon at yun yung naging daan para i-operate yan, no. Yung Pogo Hub na yan ni Mayor Alice Guo. Yun yung naging susi para mabulgar kung ano yung nilalaman ng building diyan, no, sa likod ng municipality, no, municipal hall ng Bamban. 'Di ba? Ganun lang yun eh.
ganun ko to nakikita lahat mga kapatid. Hindi ko naman sinasabing tama tong sinasabi ko, no? Pero may possibility na posibleng tama yung analyzation ko tungkol dito sa pagkatao ni Mayor Alice Goo. Tuloy. Ang humawak po ng case po yung binigay po sa CIDG, and they're now conducting po yung investigation, and we will make malalaman nyo po in the malapit pa pagka natapos po yung investigation nila. CIDG and IGI, I tasked them to conduct po yung investigation regarding po sa mayor po. Of course, lahat po ng information na napupunta po dito, sinasama po namin doon sa and we will make sure na tama po yung investigation na kinakonduct namin. Sana lang mga kapatid, huwag magpabulag sa pera ang ating mga yung ating mga kapulisan, 'di ba? Ang dami na kasing issue ngayon na nasusuhulan, 'di ba? Para na lang sana sa kapakanan ng ating bansa, wag sana sila magpabulag mga kababayan sa malaking pera na ino-offer sa kanila. Nang sa ganon, maging successful itong investigasyon patungkol dito kay Mayor Alice Goo. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Shinare ko lang naman sa inyo kung paano ko inanalyze itong mga bagay na ito mga kapatid. Kung agree kayo, mag-comment po kayo dyan sa baba. Kung disagree naman kayo, pwede nyo rin i-share mga kapatid kung ano yung assessment nyo dito patungkol dito sa pagkatao ni Mayor Alice Goo. Huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang, and of course guys, huwag kalimutan i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.